Humanda na po kayo sa isang malaking pagbabago na mangyayari sa Pilipinas dahil sinasabi po ng mga eksperto na ang bansa natin ay dadagsain ng mga dambuhalang kumpanya na magdadala sa atin ng maraming trabaho, ng pera at ng pag-unlad. At humanda po kayo mga kaistorya sa mga linyada ng mga infrastructures na magsisilitawan dito sa Pilipinas. At sinasabi din po ng mga eksperto mga kaistorya na bukod dyan sa mga dambuhalang kumpanya na yan ay dadagsa rin po ang mga imports product dito sa Pilipinas. Unang-una na po dyan mga kaistorya sa China. Kailangan pala tayo ng China mga kaistorya. Lalo na po ngayon na pinatawan sila ng napakataas na taripa ng administrasyon ni Donald Trump. Kaya po mga kaistorya, yung mga dambuhalang kumpanya sa kanila magsisilayasan, lilipat sa isang ibang bansa kagaya po ng Pilipinas. At literal na isang dambuhalang kumpanya na nga ang nagsalita, iniisip na nila na lumipat po sa Pilipinas. Yan po ang mga balita at impormasyon na may babahagi ko sa inyo ngayon. Mga kaistorya, pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content ay maaari kayong mag-subscribe. Pasensyahan nyo ang ingay sa background sapagkat ako po ay nasa bukid. Tinanggal ko lang yung background ko po. Ito po yung sa mga kumpanya. Dambuhalang kumpanya, dambuhalang pera papasok sa Pilipinas. Kaya lang may problema. Kaso, mga kaistorya, bago pa lumitaw yung problema, bago pa mangyari, naunahan na po ni PBBM. Nasolusyonan na niya po mga kaistorya. Nagawa na niya ng paraan. Galing talaga ng presidente natin po mga kaistorya, mataktika. How the Philippines could win big amid the US-China trade battle. Ito ay si The Straits Times Ang sabi, the Philippines may have caught a rare break under US President Donald Trump's latest tariff impositions. Kasi ang taas kasi ng ng taripa niya sa China. Pero sa atin po mga kaistorya, ang tariff na ipinataw ni Trump ay napakababa. Nasa 17% lamang. At dahil sa napakababang tarifa na yan, kontra sa tariff ng China, yan ang dahilan kung bakit yung mga dambuhalang kumpanya ay magsisilaya sa China, lilipat sa Pilipinas. Multi-billion dollar company po ang nagsalita dito. Mamaya babasahin ko sa inyo, pagtiyagaan lamang ninyo. May ibon na huni ng huni, pagtiyagaan na lang ninyo yan mga kaistorya. Ito na. The Philippine Economic Zone Authority or PEZA said in April 4 statement that the country's relatively low tariff burden, the second lowest in the region after Singapore's 10%, makes it one of the Southeast Asia's most attractive fallback options for firms. Yung firms na binabanggit, mga kumpanya yan hindi mga bastang kumpanya yan, mga dambuhalang kumpanya yan, fleeing the rising costs and tensions in China. Kita ninyo may tension ang mga negosyante sa China. Oo, malaki ang problema nila dahil sa taripa po na ipinataw ni Donald Trump. PEZA believes that if the Philippines captures even a tenth of the 436 billion US dollars worth of goods that China exported to the US in 2024, laking pera nito, it could double its own export volume. This is a welcome opportunity despite the challenges. Opportunity talaga yun para sa Pilipinas, biruin nyo. Magsisilipat yan dito sa Pilipinas. Diba? Gandang pagkakataon yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, humanda kayo sa mga makikita ninyong malaking pagbabago dito po sa Pilipinas. IMI. Ito pong IMI na ito mga kaistorya, yung Integrated Microelectronics Incorporated. Ito yung babasahin natin. Manufacturers are being lured by the Philippines' competitive tariffs. Kumbaga mga kaistorya, naiingganyo sila na lumipat dito sa Pilipinas dahil po dun sa mababang taripa sa bansa po natin. Low labor costs. Mababa naman talaga ang bayad dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa mga kaistorya, sa mga manggagawa. And English speaking workforce, talaga namang literate ang mga Pilipino, mga kaistorya, magagaling umintindi at magsalita po ng Ingles. Oo, asset po natin yan, mga kaistorya. Among the early movers is Integrated Microelectronics Incorporated or IMI, a homegrown electronics giant. Higanti po ang kumpanyang ito mga kaistorya. Electronics giant po ito. Giant with facilities across North America, Europe, and Asia, including a major hub in Laguna, southeast of Manila. IMI is among the world's top 25 electronic manufacturing service providers, reporting 1.1 billion US dollars in total revenue in 2024. Kita ninyo, dolyar, 1 billion US dollars ang asset po nila.
Its chief executive Louis Hughes told the Straits Times that IMI is already working on finalizing deals with Chinese companies looking to relocate to the Philippines. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Isang higanteng kumpanya, multi-billion dollar, mga kaistorya na kumpanya, pinaplansya na nila yung proseso para makalipat sila dito sa Pilipinas from China. Isipin ninyo mga kaistorya kung gaano kagandang oportunidad po ito. Ang sabi pa po dito mga kaistorya, including an injection molding company and a machining company. He added that IMI's operations in the Philippines have two unique capabilities not found elsewhere. Ganun ba mga kaistorya? Meron silang isang bagay na kaya nilang gawin dito sa Pilipinas na hindi nila magagawa sa alinmang panig ng mundo. Boy, ayos ah. Ganda talaga ng Pilipinas, natatangi talaga ang bansa natin. He added that IMI's operations in the Philippines have two unique capabilities not found elsewhere apart from China. Camera manufacturing and power module packaging, which is integral to modern electrical system. Alam nyo mga kaistorya, nagiging electronic power hub ang Pilipinas. Isinusulong yan ni PBBM eh. Oo, talaga pong ang Pangulo natin gumawa ng mga batas para po mga kaistorya mapadali ang pag-invest ng mga kumpanya dito sa Pilipinas at para mapabilis ang paggawa ng mga infrastructures ng gobyerno natin. Solusyon yun sa problemang binabanggit natin na mababasa natin dito mga kaistorya. It's a great place to do business. Isa ikang magandang lugar ang Pilipinas para magnegosyo, Mr. Hughes said of the Philippines. It's at the logistical center of Southeast Asia. Sabi ko dati nasa sentro ng geography ng mundo ang Pilipinas, kagaya ng sinabi ni PBBM. It's at the logistical center of Southeast Asia, China, Taiwan. It's English-speaking fundamentally. There is a great training in maintenance and process technology, and it's got a hard-working culture and a hard-working group of people. Yan mga kaistorya, isa sa katangian ng mga Pilipino na nakikita ng mga dambuhalang negosyante, yung pagiging masipag, malinis, magaganda, mga gwapo na mga manggagawang Pilipino. Isipin niyo, Pinoy yan. Sabi nga, proud to be Pinoy. Mapapansin niyo ang gaganda ng mga sinasabi nila tungkol po sa Pilipinas. Mr. Rafael de Mesa, President and Chief Executive Officer of real estate developer Aboitiz Land, which operates industrial parks across the Philippines, noted that industrial land in the country remains more affordable than in Vietnam or Malaysia. Kita niyo? Yung mga pang-industrial na lupa sa Pilipinas, yung mga lupa yung pinagtatayuan pa po ng mga factories, etc. mga kaistorya, mas mura. Isa po yan din mga kaistoryang tinatarget ng mga global investors dito sa Pilipinas. Developers believe the Philippines has a strong chance of capturing a larger slice of China plus one manufacturing shift if it can act swiftly. Napakalaki ika ng tsansa natin na ang mga naglalakihang kumpanya na ito sa China na naghahanap ng mga malilipatan ng kanilang negosyo ay napakalaki ika ng tsansa na sa Pilipinas sila lumipat. Yun po yung tinatawag na China plus one. This strategy refers to global companies maintaining operations in China. Global companies, ang mga binabanggit dito. While also diversifying to a second country to reduce risk. Kasi nga, risk talaga na malugi sila sa pagkataas-taas na taripa na pinataw ng Amerika. So in the world of uncertainty and volatility, I think there's going to be more movements toward the Philippines. Dadagsa nga mga kumpanya dito sa Pilipinas. And that's what we're starting to see over the past month. Nagsisimula na pala, inaobserbahan na ng mga eksperto, nangyayari na pala mga kaistorya. Although hindi yan napapansin ng mga karaniwang Pilipino, pero ramdam po yan ng mga eksperto, ng mga negosyante, ng mga observant, na mga ekspertong tao na nandito sa Pilipinas. Renewed and accelerated interest, Mr. De Mesa said, but the road to becoming the region's next supply chain hub is not without potholes. Ito na yung problema na binabanggit ko kanina. A number of structural challenges plague the Philippines, whose infrastructure falls behind that of its regional counterparts. Yung mga infrastructures dito sa Pilipinas, kagaya ng mga kalsada, mga tulay, etc. Kasama na dyan mga kaistorya, yung internet infrastructures na tinututukan ngayon ni PBBM. Ginagawa na ngayon
Oo, gumawa na po ng batas dyan si PBBM. Ito yung bago pa nangyayari at bago pa na ibalita na aksyon na solusyon na ni PBBM. Ngayon ito na yung solusyon po ni PBBM. Philippines Green Lane Program racks up 5.17 trillion pesos worth of projects. Gaano kalaking pera yan? Karaniwan sa infrastructures po yan. 15.17 trillion pesos lang naman. Gaano ka laking pera yan na sinasabi nila kurakong-kurakot ang presidente na kinurakot na lang sana. Ay di ho ba? Hindi. Inilagay sa mga proyekto, sa mga programa ng gobyerno. The Board of Investments said it has tailed of 5.168 trillion pesos worth of investments under the government's Green Lane program, the roster which now includes 203 projects. BOI Director Ernesto de los Reyes Jr. on Wednesday said renewable energy projects, ayan na, binanggit na ha, continue to account for the largest share. They represent 78.33% of 159 of the total. This sector significantly drives foreign investments, ayan na ha, isa-isa nang binabanggit. It is expected to create over 272,000 jobs. Trabaho, dami no. Highlighting its importance for environmental and economic growth, De Los Reyes said. Tuloy. In particular, the BOI official said that 4.43% of the projects are in digital infrastructures. Internet na yan, kung hindi ako nagkakamali. Also, 15.27% are in food security sa agriculture, and 1.97% in manufacturing. In addition, investment in digital infrastructure reached 364.877 billion pesos. Lalaking pera no, and are expected to generate over 2,500 jobs. Trabaho uli. In food security, investment amounted to 18.698 billion pesos. Laking pera with around 7,319 jobs. Trabaho uli. Manufacturing drew 36.905 billion pesos in investment and is projected to create 3,998 jobs. De Los Reyes said this investment are expected to create over 303,000 jobs. This will support national economic goals. Pag-angat ng ekonomiya, ang laki ng kontribusyon yan, and renewable energy initiative. The Green Lane program was launched in February 2023 through Executive Order Number 18. Batas na ginawa po yan ni PBBM. It is meant to fast-track, streamline, and automate government approval and registration processes for investment identified as a priority or strategy. Kaya nga sabi ko kanina gumawa ng batas si PBBM para mapabilis po mga kaistorya ang pagproseso, pagtatatag ng mga negosyo dito sa Pilipinas at para po mapabilis ang paggawa ng mga infrastructure projects ng gobyerno. Inquirer. Ang sabi po, amid tariff war, PH faces flood of Chinese imports. Kita ninyo. Hindi mabubuhay ang China kung wala ang Pilipinas, kaya hindi ako naniniwalang gigirahin nila tayo mga kaistor. Malabo yan. Local manufacturers to grapple with more intense competition, says Nomura. That said, a prolonged US-China trade war under the second Trump administration could increase Beijing's import penetration into non-American markets like the Philippines, suggesting higher competition for local industries. Kita ninyo, babaldahin ng tariff na yan ni Trump mga kaistorya ang China. Isipin ninyo, ang aaray dyan. Sabi ng China, hindi naman kami apektado. Sabi ng gobyerno nila, lalaban kami hanggang sa huli. Anong sinasabi ng mga naglalakihang kumpanya, ng mga dambuhalang negosyante? Iba ang sinasabi ng gobyerno kaysa dun sa mga dambuhalang kumpanya, mga kaistorya. Naghahanap sila ng alternatibo para lamang wag silang malugi. Ito yon. Yung sa halip po mga kaistorya na mag-export sila sa Amerika, sa mga bansang kagaya na lang ng Pilipinas. Based on our analysis in the report, the Philippines has been relatively more exposed, tingnan yung termino ginamit ha, more exposed to flood of China imports. Babahain daw po tayo ng mga produkto galing China with the rising share of manufactured imports from China over 2018 to 2024 para Queles
said. Yan po ang mga balita, impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers natin, kung nagustuhan ninyo ang atin pong content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyo lahat. At nagpapasalamat tayo higit kanino man po sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.